Si Luke Jiao ay isang kilalang tao sa aming grupo dahil sa labis niyang pagpapahalaga at pagmamahal sa akin. Tinanggihan niya ang isang arranged marriage na inayos ng kanyang pamilya sa loob ng 3 taon at palagi niya akong itinuring na parang isang kayamanan. Pero sa bachelor party, bago ang aming kasal, isang babaeng itinuring niyang buwan na maliwanag ang nagtanong, kung sakaling agawin kita sa kasal, sasama ka ba sa akin? Seryoso siyang sumagot ng oo. Pinigilan ko ang aking luha at nag-text sa aking matalik na kaibigang mayaman, pwede mo ba akong sunduin at ilayo rito ngayon din? Pagkalipas ng 7 minuto, dumating siya. Ang mga gulong ng kanyang sasakyan ay halos nagliliyab sa bilis. Sabi niya, sabi ko na nga ba, sa itsura at ugali mo, dapat talaga magpakasal ka sa isang mayamang pamilya para maging masaya. Ang kapatid ko, maputi at gwapo. Ang tatay ko, elegante at kaakit-akit. Pumili ka na. Sa gitna ng mga pag-ikot ng niyebe sa buwan ng Mayo, pakikalikuan ko pa ba siyang bigyan ng isa pang pagkakataon? Maligayang pakikinig ng kwento sa aming lahat. Malapit na ang araw ng kasal at ang matalik na kaibigan ni Luke Jiao ay nag-organisa ng bachelor party para sa kanya. Alam ng lahat, sa grupo ng mga kaibigan, na lubos akong pinapahalagahan ni Luke Jiao. Kung hindi ako kasama, siguradong uuwi siya bago mag-10 ng gabi, kahit na masaya pa ang iba. Kaya naman, sa pagkakataong ito, buong pusong hinintay nila rin ako. Pero pagpasok ko pa lang, naramdaman ko na agad na may mali sa kapaligiran. Masyado silang masigla sa pagtatanong sa akin, pero palihim silang kumukurap-kurap kay Luke Jiao. Hindi ko maintindihan kung ano ang nangyayari. Nang maayos na ang lahat sa kani-kanilang upuan, isang babaeng maikli ang buhok ang dahan-dahang pumasok. Pasensya na, natrapik ako kaya na late. Sabi niya, matangkad siya, payat, may malinaw at matigas na boses. Sa tabi ko, biglang nanigas si Luke Jiao. Ito ang unang pagkakataon na nakita ko siyang parang tumigil ang puso ng isang saglit. Masigla niyang inilahad ang kamay sa akin. Kau ba ang magiging nobya? Kumusta? Ako si Yulok. Sa pagkarinig ng pangalang yon, agad kong naintindihan. Siya ang buwan na maliwanag na hinintay ni Luke Jiao sa loob ng 5 taon. Sabi-sabi, noong panahong iyon, hindi pa kasing kalmado si Luke Jiao tulad ngayon. Matindi siyang nanligaw kay Yulok. Libu-libong rosas ang inihanda niya sa baba ng gusali para sa kanya at mga paputok na umaabot ng daan-daang metro sa dalampasigan ang sinindihan para rin sa kanya. Ang kabataan niya ay puno ng anino ni Yulok, pero 3 taon na ang nakalipas, nagdesisyon si Yulok na sundan ng isang lalaking gusto niya sa ibang bansa para mag-aral. Sa panahong iyon, nakilala ko si Luke Jiao sa isang party. Dumaan siya sa ilalim ng mga ilaw at kahit kalahati lang ng baso ng alak ang nainom ko, pakiramdam ko ay lasing na ako. Nagmadali akong magtanong sa mga kaibigan tungkol sa kanya. Nang itulak ako ng mga kaibigan sa harap niya, kinabahan ako hanggang sa nautal ako. Ako si Sutang. Ano po ang apelyido mo? Sir Luke. Tumawa ang mga tao sa paligid at ang nakaukit na kunot sa noo ni Luke Jiao sa loob ng ilang buwan ay unti-unting nawala. Nang magkasama na kami, parang ibinigay ni Luke Jiao ang lahat ng kanyang lambing sa akin. Alam niya kung ano ang mga paborito ko at hindi ko gusto kainin. Kahit gaano kahuli ako mag-overtime, palagi siyang pumupunta para sunduin ako. Tuwing may okasyon, lagi akong tumatanggap ng regalong maingat niyang inihanda. Ipinopost niya ang mga larawan ko sa kanyang social circle. Ipinakikilala ako sa kanyang mga kaibigan at kamag-anak hanggang sa punto na naiinis na ang kanyang mga kaibigan. Sabi nila, kung sino ang nagtanim, siya rin ang mag-aani ng bunga. Sutang, swerte mo talaga na nakilala mo si Luke Jiao sa tamang panahon. Siya ang hinintay ang pinakamahirap na babae, kaya naging eksperto siya sa pagpapakita ng pagmamahal. Ngayon, ikaw ang nakikinabang. Hindi kailanman nayanig ang puso ko sa mga salitang ito dahil sinabi nila na sa itsura man o ugali. Ako at ang babaeng yon ay lubos na magkaiba. Hindi ako kopya ng sinuman. Higit pa rito, nararamdaman ko na tunay akong mahal ni Luke Jiao. Sa 3 taon naming pagmamahalan, matatag niyang hinintay akong magpakasal. Akala ko,
Ang pag-ibig natin ay magiging maayos at mamumunga. Pero sa sandaling ito, binigyan ako ng katotohanan ng isang malakas na dagok. Si Yulok ay kalmadong umupo sa tabi ko. Kinuha niya mula sa kanyang bag ang isang bote ng pabango at ibinigay sa akin. Sa kasal, ang amoy na ito ay napakaganda. Ginagamit ko ito sa loob ng 7 taon at hindi ko ito pinalitan. Ngumiti siya at kitang-kita ang kanyang mga mata. Dapat aminin, napakagaling niyang makitungo at kaibig-ibig ang kanyang ugali. Kahit ang regalo sa kasal ay para sa akin, hindi kay Luke Jiao. Tinanggap ko ang regalo at nagpasalamat. Kinuha niya ang kanyang cellphone at idinagdag ako sa kanyang contacts. Kung may problema ka sa hinintay, sabihin mo sa akin. Kahit lumaki kami ni Luke Jiao nang magkasama, hindi ako parte ng pamilya ng mapapangasawa mo. Kung may problema, panig ko ang sayo. Tumawa at pumalakpak ang mga kaibigan sa paligid. Iyan ang tunay na ate natin. May ganang ganyan. Tumigil saglit si Yulok. Lumagpas sa akin. At tumingin kay Luke Jiao na nakaupo sa kabilang dako. Ano to? Luke, 3 taon na hindi nagkita. Bakit ang tahimik mo? Ang mga tao ay umiinom at nakikinig. Pero ang mga mata nila ay hindi umalis sa aming 3. Natatakot na makaligtaan ng anumang nakakapanabik na detalye. Namula ang mga kamay ni Luke Jiao. Hindi siya nangahas na lumingon kay Yulok. Hinawakan lang ang baso ng alak at nagpanggap na nagbibiro. Hindi naman tahimik, hindi lang ako sanay sayo, kaya wala akong masabi. Ngumiti si Yulok at sinabing, sinisi mo pa ako. 3 taon na hindi nagkita. Hindi mo ba ako kinontak? Iniangat niya ang kanyang baso patungo kay Luke Jiao. Kaya pagkatapos nito, mag-usap tayo ng madalas. Tumingin sa akin si Luke Jiao at sinabi, mahigpit ang pamamalakad ng asawa ko. Kung gusto mong makipag-usap sa akin, kailangan muna niyang mag-report sa kanya. Sa ngiti, nalutas nila ang anumang hindi pagkakaunawaan at nag-toast. Lahat ay hayagan, walang nakatagong motibo. Napakaluwag. Pero hindi ko alam kung bakit nakaupo ako sa gitna nila at ang puso ko ay puno ng hapdi. Siguro dahil pagkatapos ng 3 taon na magkasama, lubos ko nang naintindihan ang body language ni Luke Jiao. Ngayong gabi, napakakaba niya. Uminom siya, kumanta, naglaro ng guessing game, at hanggang sa dulo, medyo lasing na ang lahat. Natalo si Luke Jiao sa guessing game kay Yulok at kailangang pumili ng truth. Si Yulok, na buong gabi ay maayos ang kilos, biglang lumabag sa kanyang karaniwang pamantayan. Bahagyang nakainom, malambing pero may halong katigasan. Tinanong niya si Luke Jiao, kung pupunta ako sa kasal mo para agawin ka, sasama ka ba sa akin? Nang maibigay ang tanong, ang mga lasing at excited na tao ay agad na nag-ingay. Naku, sa wakas, hindi na kayo nagpapanggap. Oh, ganyan dapat. Sabihin mo, sasama ka ba sa kanya? Uminom si Luke Jiao hanggang sa namula ang kanyang mga mata. Tinitigan niya si Yulok, puno ng emosyon ng kanyang mga mata. Seryoso siyang sumagot. Oo, agad na sumabog ang mga tao. Sabi ko na nga, agawin mo ang kasal, agawin mo. Ang mga sigaw ay nagpalingon sa lahat sa kwarto. Nakaupo ako sa gitna nila at nahirapan akong huminga. Nanginginig ang aking mga kamay. Hindi ko alam kung paano haharapin ang nakakahiyang sitwasyong ito. Dahil sa dahilan na pupunta ako sa banyo, umalis ako sa lugar, pinipigilan ng aking luha. Nag-text ako sa aking matalik na kaibigang si Lang Yue. Pwede mo ba akong sunduin at ilayo rito ngayon din? Tumawag agad si Lang Yue. Bakit? Binubuli ka ba nila? Huwag kang magtanong ng marami. Pwede ka bang pumunta? Pakiramdam ko malapit na akong umiyak. Narinig ito ni Lang Yue at nagmadali. Hintayin mo ako. Pupunta ako agad. 10 minuto hindi. 7 minuto. Huwag kang magmadali. Mag-ingat ka sa daan. Huwag kang mag-alala sa akin. Pagkalipas ng 7 minuto, dumating si Lang Yue sa kanyang Bugatti. Parang bagyo. Halos nagliliyab ang mga gulong. Pagkakita niya sa akin, hindi ko napigilan ng pag-iyak at namula ang aking mga mata. Hinawakan ni Lang Yue ang aking kamay. Pinipigilan ng galit. Ano ang ginawa nila para ibuli ka ng ganyan? Luke Jiao, patay ka na ba? Hindi mo ba nakita kung gaano siya nasaktan? Si Lang Yue ay isang mayaman at makapangyarihang dalaga. Malakas ang personalidad at natural na nakakabigla. Pagdating niya, natahimik ang lahat. Nang makita niya si Yulok,
Naging matalim ang kanyang tingin. Kaya pala, ikaw pala ang nandito. Tumayo si Yulok. Hinawakan ang aking kamay at ngumiti ng misteryoso. Naglaro lang naman kami. Bakit kailangang gawing malaking issue ito? Sanay na akong maging walang pakialam. Ngayon lang ako nakipag-ugnayan sa isang babaeng kasing lambot niya, kaya hindi ko nakontrol ang aking limitasyon. Kasalanan ko ito. Agad hinila ako nilang Yue sa kanyang likod. Sino ang nagsabi na pwede mong hawakan siya? Hindi ka walang pakialam. Nagpapanggap ka lang na inosente. Nun, nagising si Luk Jiao mula sa kanyang pagkatulala. Hinimas niya ang kanyang noo at tumayo. Pagod na si Sutang. Dapat ko na siyang iuwi. Tumawa ng malamig si Lang Yue. Nandito na ako. Kailangan pa ba ng tulong mo? Magpatuloy ka na sa pagpapanggap mong patay. Nahihiya ang mga tao sa paligid habang pinapanood si Lang Yue na tinulungan akong ayusin ang aking mga gamit. Habang inaayos niya, nagreklamo siya. Sabi ko na nga ba, sa ganitong itsura at ugali mo, dapat kang magpakasal sa isang mayamang pamilya para maging masaya. Bakit kailangang maghirap sa isang bagong yaman sa ganitong kapaligiran? Hindi ka makakalaban. Bakit hindi mo ilabas ang Bentley ng kapatid ko at magmaneho sa ibang bansa para magising ka? Nabigla si Luk Jiao. Ang kanyang birding plakang Bentley ay unang beses na nagpababa sa kanya. Binuksan ko ang pinto ng sasakyan, umupo at lumingon kay Luk Jiao. Kanselahin na natin ang kasal. Pareho tayong kailangang mag-isip muli ng maayos. Sa daan pa uwi, binrose ko ang social circle at nakita ko ang post ni Yulok. Ang una, totoo nga, hindi siya kahit katiting katulad ko. Pero hindi ba mas lalong halata ang lahat dahil dito? Ang pangalawa, kung gusto mong gamitin ang 3 taon na ito para patunayan na mali ang pag-alis ko sa'yo, nagtagumpay ka na. Ang emosyon na pinigilan ko buong gabi ay biglang sumabog. Umiiyak ako ng malakas. Umiiyak para sa 3 taon ng aking katapatan na naging walang saysay. Akala ko, ang bawat pagpapahalaga ni Luk Jiao sa akin ay dahil sa pag-ibig. Hindi ko inaasahan na yun ay isang pagtatanghal lamang para ipakita kay Yulok. Ako pala ay isang kasangkapan lamang para sa kanilang larong mataas ang antas. Silang Yue ay isang diretso na tao. Hindi siya magaling sa pag-alog gamit ang mga salita. Sanay siyang lutasin ang mga problema ng direkta. Huwag kang umiyak. Maraming lalaki diyan. Palitan mo na lang. Tumawa ako sa kabila ng aking pag-iyak dahil sa kanyang mga salita. Lang Yue, napakawalang kwenta ko ba? Sa ganitong punto, kailangan ko pa rin ng tulong mo. Hinintay ni Lang Yue ang aking ulo. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Bawat tao ay may kanya-kanyang ugali. Sa pamilya namin, wala na kaming ina. Kaya kaming 3 si tatay at kaming magkapatid ay hindi normal ang ugali. Hindi kami marunong magpakita ng pagmamahal. Ako, mula pagkabata, matigas ang ulo at nagpapahirap sa iba. Wala rin akong maraming pagkakataon na maging kapaki-pakinabang. Pero ikaw, mula sa kaibuturan, isang anghel na malambot. Sa tabi mo, parang naliligo ako sa simoy ng tagsibol araw-araw. Isa ka pang doktor na hindi nagpapasakit ng puso sa buong lungsod. Noong naospital ako, kung hindi dahil sa pang-araw-araw mong pag-aalaga at pasensya, hindi ko kakayanin. Ang mga salitang ito ay muling nagbigay sa akin ng kumpiyansa. Sabi ni Lang Yue, sa totoo lang, bakit hindi ka magpakasal sa pamilya namin? Ilang beses niya na akong tinanong nito. Nakilala ko si Lang Yue dahil na-ospital siya. Ang dean ng ospital ang kanyang doktor at ako ang kanyang assistant. Pero dahil malambing ako magsalita at hindi masakit mag-inject, hinintay ni Lang Yue na ako ang maging kanyang doktor. Doon nagsimula ang aming matibay na pagkakaibigan. Noon, nakikipag-date na ako kay Luk Jiao. Araw-araw, nagsisisi si Lang Yue, bakit hindi ako na-ospital ng mas maaga? Kung single ka pa noon, dinala kita bilang kapatid na manugang. Sa kwentong ito, ang inosenteng tao ay si Lang Xiao, ang kuya ni Lang Yue, na nagbakasyon mula sa ibang bansa para bisitahin ang kapatid. Sa paulit-ulit na pag-uusap ni Lang Yue, ang relasyon ko kay Lang Xiao ay malamig mula simula. Tuwing nagkakasalubong kami, nahihiya akong yumuko. Habang siya naman ay itinataas ang ulo ng pilit, parehong nagpapanggap na hindi kami nagkikita. Kamakailan,
Natapos ni Lang Xiao ang kanyang pag-aaral sa ibang bansa at nagtatrabaho na sa aming ospital, sa opisina pa nga sa tabi ko. Ang pagdating ng isang gwapong lalaking malamig ang aura ay nagpagulo sa ospital. Ang mga babae ay paulit-ulit na dumadaan sa harap ng kanyang opisina at bumabari ng bilang ng mga nagpapahinga. Ako naman, kahit sa banyo, pinipigilan ko. Natatakot na baka makasalubong ko siya. Nang hindi ako nagsalita, naging excited si Lang Yue. Tahimik ka. Ibig sabihin seryoso kang nag-iisip, di ba? Napag-isipan mo na ba? Ang kuya ko o ang tatay ko, napailing ako. Kung iyon lang ang mga pagpipilian, pipiliin ko ang tatay mo. Mas lalong nasabik si Lang Yue. Sige, sa totoo lang, ganun din ang iniisip ko. Matanda na si tatay, maaga siyang mamamatay, at maaga kang magmamana ng yaman natin. Araw-araw, tatawag tayo ng mga male model para maglaro. Ang kuya ko, hindi pwede. Malusog siya at disiplinado. Baka hindi mo kayanin. Natulala ako. Kinabukasan, maaga akong sinundo ni Lang Yue sa ospital. Pagdaan namin sa opisina ni Lang Xiao, hinila niya ako papasok. Kuya, kailangan mo bang mag-overtime ngayon? Iniangat ni Lang Xiao ang ulo mula sa computer. Matangkad siya, matalim ang mga facial features, at ang kanyang mga mata ay malamig, pero kaakit-akit. Siya ang tipong kagwapuhan na magpapasabi sa'yo na bias ang Diyos sa paglikha sa kanya. Tiningnan niya ako ng malamig. Hindi ako mag-o-overtime. Nagulat ang doktor na katabi niya. Doktor lang, hindi ba agad siyang sinulyapan ni Lang Xiao ng matalim? Kaya napatigil ang doktor. Tinanong ulit ni Lang Yue, kumain ka ba sa labas? Bahagyang nagdalawang isip si Lang Xiao bago sumagot. Oo. Pagkasabi nito, tumayo siya at inayos ang mga dokumento sa mesa. Natuwa si Lang Yue. Mabuti, kumain ka sa labas ngayong gabi. Dadalhin ko si Sutang sa bahay natin para kumain. Kung nandyan ka, baka hindi rin siya komportable. Napatigil si Lang Xiao sa paggalaw. Dahan-dahan siyang tumingin kay Lang Yue. May kakaibang galit sa kanyang mga mata. Kung ganoon, bakit hindi mo siya dalhin sa labas para kumain? Hindi rin naman masarap ang pagkain sa bahay natin. Halata ang inis ni Lang Yue. Ang kasambahay nilang si Tita Wang na nagluluto ay dating hardinero. Dahil matanda na at hindi na kaya magbungkal, nagpasya siyang maging kusinera. Ang mga pagkain niya, well, masustansya. Lumapit si Lang Yue sa kuya niya at bumulong. Gusto ko siyang dalhin sa bahay para ipakilala kay tatay. Malapit na kaming magkaroon ng madrasta. Natutuwa ka ba? Nabigla ka ba? Dahan-dahang tumayo si Lang Xiao. Tinitigan si Lang Yue na parang wala na itong lunas. Pagkalipas ng ilang segundo, kinuha niya ang kapatid at dinala sa city room. Kuhanan mo ulit ng scan ng utak mo. Baka naputol ang maling bahagi noong naospital ka. Ang mga sigaw ni Lang Yue ay umalingaw-ngaw sa hallway. Normal ang utak ko. Hayaan mo akong magpaliwanag ng 3 benepisyo ng pagkakaroon ng madrasta. Una, kapag nag-asawa si tatay, hindi na niya kami pipiliting magpakasal. Pangalawa, sasabihin ko sa madrasta na hikayatin si tatay na ibigay sa akin ang kumpanya para maging doktor ka na lang at ako ang magiging chairman. Pareho tayong masaya. Pangatlo, maganda at bata ang madrasta. Baka next year, magkaroon tayo ng kapatid. Magkakaroon ng tagapagmana ang pamilya at hindi mo na kailangang mag-anak. Pwedeng magpa-vasectomy. Sumigaw siya ng masakit habang hinila siya ng kuya. Nang umalis ang sasakyan mula sa ospital, may pamilyar na sasakyang dumaan. Lumingon ako. Hindi ba sasakyan yon ni Luk Jiao? Kalmado si Lang Yue. Hindi, nagkakamali ka. Siguro ngayon, nakahiga siya sa isang kama. Nagrereklamo sa kanyang buwan na maliwanag. Saan pa siya magkakaroon ng oras para sa'yo? Karaniwan, kalmado ako sa emosyon, at kahit maghiwalay, gusto ko ng maayos. Pero sa mga salitang yon, biglang naramdaman ko na hindi ko na kailangang maging maayos. Binlock ko ang lahat ng kontak ni Luk Jiao. Kung hindi ko siya makikita, mas kaunti ang gulo. Dumating si Lang Xiao sa bahay ilang minuto. Pagkatapos namin, pagpasok, dumiretso siya sa kanyang kwarto para magpalit. Malamig ang kanyang mukha. Nang ilapag ni Tita Wang ang pagkain sa mesa, lumabas si Lang Xiao. Nang makita siya ni Lang Yue, nagulat siya. May sakit ka ba? Sa bahay ka na. Bakit ganyan ang suot mo? Nakaupo si Lang Xiao sa mesa. Seryoso,
Nakasuot ng maayos na suit. Ang buhok ay maingat na sinuklay. Parang isang malamig na CEO. Hindi ba ganito ang palagi kong suot? Nagtaka silang Yue pero walang sinabi. Noon, dumating ang tatay nila. Masaya akong binati niya at umupo rin sa mesa. Tiningnan nilang Xiao ang maayos na suit ng kanyang tatay. Tatay, hindi ka ba magpapalit? Karaniwan, pag-uwi mo, nagsusuot ka agad ng t-shirt. Sabi mo hindi komportable ang suit. Tiningnan ako ng tatay nila. Pagkatapos ay silang Xiao na maayos ang suot. Kailan pa naging madalas ang pagdadala ng kaibigan sa bahay? Kailangan kong maging presentable. Napailing din silang Xiao. Nagsimula ang hapunan. Silang Xiao, hawak ang kalahating mangkok ng kanin, may pagka-arugante, at itinuro ang ulam. Ilipat mo ang paa ng baboy doon. Masyadong mamantika. Ginawa ito ni Tita Wang. Maingat na nginuya nilang Xiao ang gulay. Kakaunti lang. Nagulat ang tatay nila. Karaniwan, kung walang karne, hindi ka kakain ng gulay. Napatigil silang Xiao. Tiningnan ng kanyang tatay na kalmadong hinintay ang steak. Tatay, hindi ba karaniwan kang gumagamit ng chopsticks kapag kumakain ng steak? Nagpapaliwanag ako. Mas maginhawa nga ang chopsticks kaysa sa tinidor at kutsilyo. Minsan, kumakain din ako ng steak gamit ang chopsticks. Pumuti ang atmosphere. Nagpatuloy silang Xiao. Tatay, ang paborito mo ay steamed fish na may sili. Pagkatapos kumain, nagkakalat ka ng buto ng isda sa mesa. Ano ang nangyari sa'yo ngayon? Nagingit-ngit ang tatay nila. Ibinaba ang chopsticks at umalis sa mesa. Busog na ako. Galit na naman siya. Ito ang pangalawang pagkakataon na nabitin siya sa hapunan dahil sa inis. Tahimik na kumain silang Yue. Hindi nagtatanong. Sa wakas, sinira ni Tita Wang ang katahimikan. May sasakyang nakaparada sa harap ng bahay natin kanina pa. Hindi ko alam kung sino ang hinintay. Parang Bentley. Agad tumayo silang Xiao. Kumain kayo. Titingnan ko maya-maya. Narinig ko ang boses niya mula sa baba. Kuya Jiang, paalisin mo ang birding plakang Bentley na yon. Sabihin mo, hindi kami tumawag ng ride-hailing service. Maling bahay sila. Bigyan mo sila ng 500 yuan para kumain ng noodles sa labas. Hindi rin madali ang maghintay buong gabi. Mahina kong sinabi kay Lang Yue. Kakaiba man ang kuya mo. Mabait din naman siya. Natatakot si Lang Yue na baka puntahan ako ni Lok Jiao sa bahay. Kaya hinintay niya akong manatili sa kanila ng ilang araw. Hindi tumutol si Lang Xiao at iniwan niya pa ang kanyang kwarto sa akin. Sinabing mas maliwanag ito at lilipat siya sa guest room malapit sa kwarto ng tatay nila. Nagulat si Lang Yue. Hindi kailanman hinintay ng kuya ko na magdala ako ng babae sa bahay, lalo na ang hayaang gamitin ang mga gamit niya. Minsan, naisip ko pa na baka may pagkaayaw siya sa babae. Pero napakabait niya sa'yo. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin nito? Ano? Tanong ko. Napabagal ang mga hakbang nilang Xiao sa hagdan. Ibig sabihin, sobra na ang ginawa ng dalawang iyon na kahit ang malamig na kuya ko ay nagising ang kanyang simpatya. Sabi nilang Yue na may galit. Kung hindi mo alam kung paano magsalita, tumahimik ka na. Sagot nilang Xiao, galit din. Pagkatapos, narinig ko ang malalakas na hakbang niya pababa ng hagdan. Napakalinis ng kwarto nilang Xiao. May bahagyang amoy ng kahoy. Binuksan ko ang bintana para magpalit ng hangin pero nahulog ang ilang dokumento mula sa istante. Pinulot ko ang mga ito isang-isa, mga medical record ko para kay Lang Yue mula 3 taon na ang nakalipas. Pero ang pinakaibaba ay sulat kamay ni Lang Xiao. Napakaganda ng penmanship. Matalim ang bawat linya. Su Tang, doktor sa ospital ng Tsinghua University. Sa unang tingin, parang walang emosyon. Pero parang may pinipigilang damdamin sa bawat letra. Parang natuklasan ko ang isang malaking sikreto. Nanginginig ang kamay ko habang inayos ko ang mga dokumento pabalik sa lugar. Nahihiya, umakyat ako sa kama at hinintay na maging kalmado. Sinasabi sa sarili na huwag mag-isip ng kung ano-ano. Pero ang buong kwarto ay puno ng presensya ni Lang Xiao. Pumikit ako, pero ang mukha niya ay parang pelikulang paulit-ulit sa isip ko at hindi ko mapigilan ang sarili ko na makatulog. Kinabukasan, nagtipon kami sa hapagkainan. Lumitaw ako na may panda eyes. Gayon din si Lang Xiao. Ang tatay nila ay mukhang pagod na pagod. Parang tumanda ng 10 taon. Nagulat si Lang Yue. Ano to?
Hindi kayo natulog kagabi? Nauutal ako. Siguro dahil bago ang kama. Hindi ako sanay. Sabi ni Lang Xiao, ako rin hindi sanay sa bagong kama. Mahinang tiningnan siya ng tatay nila. Kung hindi ka sanay sa bagong kama, bakit mo ako ginulo? Buong gabi, hindi ko alam kung anong kabaliwan ang ginawa mo. Paglabas ko para mag-CR, bigla kang tumitig sa akin. Kaya hindi ako nakatulog. Kalmadong sumagot si Lang Xiao. Sino bang normal na tao ang pupunta sa CR ng 8 beses sa isang gabi? Nanginginig ang labi ng tatay nila. Matanda na ako. Madalas akong umihi sa gabi. Hindi ba pwedeng ibinaba niya ang chopsticks ng malakas at umalis? Galit na galit. Pangalawang pagkakataon na nabusog siya sa galit. Walang taba ang katawan niya. Kaya naman, kumakain silang yun ng steamed bun at sinabi, "Mamaya, ipapahatid kita sa kuya ko sa ospital. Hindi na ako sasama." Agad akong tumanggi. Wag na. Hindi ko naman kailangang abalahin si Dr. Lang. Kaya ko namang mag-taxi. Tumayo si Lang Xiao. Sakto naman ang daan ko. Ako na ang maghahatid sa'yo sa mga susunod na araw. Kinuha niya ang cellphone, namumula ang tainga. Idagdag mo ako sa WeChat? Nag-isip ako kung tatanggi. Pero sumigaw si Lang Yue. Hindi ba't maghahatid ka lang ng kasamahan? Kailangan pa bang magdagdag ng WeChat para humingi ng pamasahe? Natanto ko na mali ang iniisip ko. Kinuha ko ang cellphone at idinagdag siya sa WeChat. Pagkatapos ay nagpadala ng 600 yuan. Sapat na ba ito? Hindi sumagot si Lang Xiao. Tinitigan lang si Lang Yue na parang wala na siyang lakas makipagtalo. Sa daan papuntang ospital, malamig pa rin ang ekspresyon ni Lang Xiao habang nagmamaneho. Para masira ang awkward na katahimikan, kinuha ko ang cellphone ko at nag-browse sa social circle. Noon, gumuho ang mundo ko. Nakita ko na nag-post si Dr. Lang, ang malamig na doktor, kagabi. Ngayon, may dagdag na pares ng mangkok at chopsticks sa bahay ko. Cute. May kasamang larawan ng malaking mangkok ng kanin sa harap ko, kasama ang aking kanang kamay na may chopsticks. Kahit na blurry ang larawan dahil sa compression ng social circle, halata pa rin na siksik ang kanin dahil malakas ako kumain. Sa unang pagkakataon sa bahay ng iba, nahihiya akong humingi ng pangalawang mangkok, kaya siniksik ko ang kanin. Sa sandaling yon, gusto kong mamatay sa hiya. Pero mas masahol pa ang mga komento. Nakita ko ang komento ni Yulok. Halos agad-agad. Sino to? Sino to? Si Luke Jiao. Marahil nakilala ang aking pulseras. Nagkomento ng putol-putol. Nasa bahay mo ba siya? Ano ang ibig sabihin nito? Sabihin mo sa kanya, naghihintay ako sa harap ng bahay mo. Magaling ka? Hintayin mo ako. Lumingon ako kay Lang Xiao, Dr. Lang. Bakit mo to ipinost? Kalmado siyang sumagot. Kadalasan, iniisip ng mga tao na malamig ako at hindi marunong makisama. Gusto ko lang ipakita na magiliw at mabuting host ako. Napatigil ako. Dr. Lang, paano mo nakilala si Yulok at Luke Jiao? Kaibigan ng kaibigan ko si Yulok. 3 taon na ang nakalipas. Nagpunta ako sa ibang bansa para mag-aral. At dumating rin siya roon. Isang araw, nagdagdag si Luke Jiao sa WeChat ko. Nagsabi ng mga bagay na hindi ko naintindihan. At hinintay akong alagaan si Yulok. Biglang natanto ko, sabi nila, nagpunta si Yulok sa ibang bansa para sundan ng isang lalaki. Ngayon, naintindihan ko na ang hinintay niya ay si Lang Xiao. Tiningnan ako ni Lang Xiao. Seryoso ang mga mata. Wala kaming anumang relasyon ni Yulok. Kahit kaibigan, hindi matatawag. Mabilis kong inugnay ang mga bagay. Kaya sa loob ng 3 taon, nakita mo ang lahat ng post ni Luke Jiao sa social circle? Oo, sagot niya. Naalala ko ang unang pagkakataon na nagkita kami ni Lang Xiao sa ospital. Matagal niya akong tinitigan, natulala. Hanggang sa sumigaw si Lang Yue na parang pinatay. Kaya nung una kaming nagkita sa ospital, kilala mo na ako, di ba? Tanong ko. Hindi ganun ang pagkakasunod-sunod. Sagot ni Lang Xiao habang nagmamaneho. Bawat salita ay parang kutsilyo sa puso ko. Una, nakita kita sa ospital. Pagkatapos noon lang dumating ang friend request ni Luke Jiao. Sa social circle niya, nakita kita ulit. Kung hindi dahil sa mga post niya tungkol sa'yo, hindi ko siya pagtitiyagaan at sigurado akong hindi ko rin siya kakaibiganin hanggang ngayon. Ang impormasyong ito ay parang paputok na sumabog sa isip ko. Sa huli, isang bagay lang ang natanto ko. Kahit nakasama na ako ni Luke Jiao noon,
Hindi niya pa rin kailanman binitawan ang kanyang buwan na maliwanag. Napakababa niya na magpadala pa ng mga walang kwentang mensahe sa lalaking gusto ni Yulok. Namuo ang luha sa aking mga mata. Hindi ako makapagsalita. Tahimik na inabot sa akin ni Lang Xiao ang isang tissue. Huwag kang malungkot. Maraming lalaki diyan. Palitan mo na lang. Huminga ako ng malalim at tinanong, pwede ko bang makita ang mga mensahe na ipinadala niya sa'yo? Nagdalawang isip si Lang Xiao bago sumagot. Hindi maginhawa. Hindi maginhawa. Sige. Pero bakit parang hinubaran siya sa ekspresyon niya? Sa mga sumunod na araw, nanatili ako sa bahay ni Lang Yue. Sa umaga, sumasama ako kay Lang Xiao papuntang ospital. Sa abalang ganon, mas mabilis na wala ang sakit ng paghihiwalay. Si Lang Xiao, na parang ligaw na hayop, unti-unting natuto. Hindi lang siya nagsimulang magmalasakit sa iba, natuto pa siyang magluto. Na nagpaalala kay Tita Wang na baka mawalan siya ng trabaho. Ang isa pang biktima ay si Dr. Wang, ang katrabaho ni Lang Xiao. Biglang ayaw na ni Lang Xiao mag-overtime, kaya si Dr. Wang ang nag-iisa na nagtatrabaho at halata na ang pag-urong ng kanyang hairline. Sinabi ni Lang Yue, ang pinakakakaibang tao sa pamilya namin ay unti-unting nagiging normal. Pero pakiramdam ko pa rin, may kakaiba pa rin sa kanya. Halimbawa, bago matulog, nagiging maasikaso siya na parang inaalagaan ng pasyente. Kumusta ang pakiramdam mo nitong 2 araw? Sanay ka na ba sa pagtulog? Tumango ako. Sanay na. Agad siyang nag-post sa social circle. Sa wakas, sanay na siya sa kama ko. Cute. Kasama ang larawan ng mga damit ko na nakasabit sa headboard. Marahil dahil sa sobrang panlalait sa komento. Nang makita ko ito, isang linya na lang nang tinanggal ang komento ang natira. Nabigla ako, Dr. Lang, para rin ba ito sa pagpapakita ng pagiging magiliw mo? Habang binabalatan niya ang suha para sa akin, kalmado siyang sumagot, hindi para ito sa pagpapakita ng dog food. Ang unang nasaktan ng kanyang dog food ay si Yulok. Marahil, sobrang naapektuhan siya na hindi siya nakatulog buong gabi. Madaling araw, nakatayo na siya sa harap ng bahay ni Lang Xiao. Nagmamasid. Gustong makita kung sino ang siya sa post ni Lang Xiao. Pero napakaswerte niya si Lang Yue. Nakaraniwang gising, hanggang madaling araw at late na gumigising. Nagising ng maaga. Nang magkatinginan sila, ngumiti si Lang Yue na parang pusa. May daan patungo sa langit, pero pinili mo ang impyerno. Matagal na niyang gustong bugbugin si Yulok. Pero dahil sa sibilisadong lipunan, hindi niya ito magawa sa liwanag ng araw. Dahan-dahang itinaas ni Lang Yue ang manggas, sumigaw ng magnanakaw, at sinugod siya. Nagsimula ang kaguluhan. Narinig ni Tita Wang ang sigaw. Kuskos ang mga mata. Lumabas na may hawak na walis at sumali sa laban. Ang mga sigaw ni Yulok ay lalong lumakas. Noon lang natanto ni Tita Wang, hindi ba masyadong mabigat ang pagbugbog natin? Sumagot si Lang Yue, kung hindi masakit, paano matututo ang magnanakaw? Pero sinabi ni Tita Wang, kung hindi rin naman masarap ang luto ko, wala rin akong lakas makipagbugbugan. Natakot si Tita Wang na mawalan ng trabaho, kaya para patunayang kailangan siya, mas lalong hinintay niya ang pagbugbog na ikinanganga ng mga nanonood. Hirap na hirap ang mga gwardiya na paghiwalayin sila. Si Yulok, pukpok sarado, namamaga ang mukha na parang ulo ng baboy. Umiiyak hanggang sa wala ng lakas. Nang magtrabaho ako, aksidenteng ako ang tumanggap sa kaso ni Yulok pagkatapos gamutin ang kanyang mga sugat. Nang makita niya ang pulseras ko, ang parehong nasa post ni Lang Xiao na wala ang kontrol niya. Kaya pala ikaw, lumapit ka sa kanya para maghiganti sa akin, di ba? Hinawakan ko ang kamay niya. Huwag kang gumalaw habang ginagawa ang pagsusuri. Mahal ang mga makina, hindi mo kayang bayaran kung masira. Pinindot ko ang sugat niya at sumigaw siya sa sakit. Pagkatapos, pakikalmahan, naging masunurin siya. Mabilis siyang nakabawi. Alam niyang madali akong apihin. Malamig siyang ngumiti at sinabi, siguro nasaktan ka sa sagot ni Luk Jiao nung gabing iyon. Ano? Dapat mong maunawaan. Hindi kailanman magiging pareho ang posisyon natin sa puso niya. Ako ang hinintay niya ng 5 taon, pero hindi nakuha. Ikaw lang ang nag-alay ng sarili mo. Ang posisyon natin sa puso niya ay langit at lupa.
Ang mga damdamin noong kabataan ang pinakamalalim. Kahit magpakasal ka sa kanya, ako pa rin ang laging nakatatak sa puso niya habang buhay. Napakatalino niya. Bawat salita ay tumatama sa puso. Pero ngayon, wala na akong pakialam. Nang makita niyang kalmado akong nagpatuloy sa pagsusuri, binaba niya ang boses at dinagdagan ang intensidad ng pag-atake. Alam mo ba, pagkatapos mong umalis nung gabing yon, iniuwi niya ako at nanatili sa bahay ko. Habang ikaw ay hindi makatulog, siya ay mahimbing na natulog sa tabi ko. Iyon ang lalaking minahal mo ng 3 taon, pero dapat mo akong pasalamatan. Kung hindi dahil sa akin, hindi mo malalaman ang tunay niyang kulay, di ba? Kinunutan ko ang noo, mabigat ang mukha. Ngumiti si Yulok, natutuwa. Kanina pa nagpapanggap kang kalmado. Bakit hindi mo na kaya pang magmalaki? Umiling ako, nag-isip sandali, at inabot sa kanya ang resulta ng pagsusuri. Ang ultrasound ay nagpapakita ng isang tumor sa iyong kanang dibdib. Hindi natin maalis ang posibilidad ng breast cancer. Inire-rekomenda ko ang biopsy para mas malinaw. Natigilan ang ngiti ni Yulok. Ano ang sinabi mo? Pinapakaba mo ba ako? Huwag kang mag-overthink. Wala akong oras para doon. Sagot ko. Habang inaayos ang mga makina, nagdidisinfekta at nagtatapon ng basura, napakakalmado ng aking mood. Hindi ko rin nakalimutan na ibigay sa kanya ang basket ng prutas sa mesa. Ito ang ipinadala ng nagpabugbog sa'yo bilang kabayaran. Dalhin mo ito. Kahit na nasaktan ka niya, dapat mong pasalamatan siya. Dahil sa kanya, natuklasan natin ang sakit mo sa tamang oras. Di ba? Nawala ang ningning sa mga mata ni Yulok. Ang kanyang mga kamay ay bumagsak at ang basket ng prutas ay nahulog. Nagkalat ang mga prutas sa sahig. Nang pumunta si Lukjaw sa ospital para hanapin ako, isang maaraw na araw yon. Sa lunch break, bihirang tahimik ang ospital. Nakita nilang Xiao na ako lang ang nandito. Kaya sinabi niya na sumasakit ang dibdib niya at hinintay akong suriin siya. Hindi alintana kung sumang-ayon ako. Isinara niya ang pinto. Hinubad ang kanyang lab coat at nahiga sa kama. Isa-isa niyang binuksan ang mga butones ng kanyang polo. Karaniwan, mukha siyang payat kapag nakasuot. Pero nang hubarin ang polo, napansin ko ang matipunong dibdib niya. Nang makita niyang hindi ako gumagalaw, hinintay niya ako. Ano? Dr. Su, simulan mo na. Sinabi ko ng tapat. Para sa pagsusuri ng dibdib, hindi kailangang buksan ang mga butones hanggang sa tiyan. Oo, sagot niya. Dahan-dahang isinara ang mga butones sa ibaba. Tinakpan ng kanyang perpektong abs. Inidisimpekta ko ang kagamitan at nilagyan ng gel. Nang hawakan ko ang kanyang dibdib, bahagyang nanginginig ang kanyang katawan at hindi rin regular ang kanyang paghinga. Huwag kang mag-tense. Doktor lang, mag-relax ka. Sabi ko, bahagyang nakangiti. Dahan-dahan kong iginalaw ang kagamitan sa kanyang dibdib. Tahimik ang paligid. Nanginginig ang mga pilik mata nilang Xiao at unti-unting namumula ang kanyang mukha. Halatang mahina pero gustong-gusto ang sitwasyon. Noon, biglang pumasok si Dr. Wang mula sa kabilang kwarto. Dr. Su, nandito ka ba? Sa isang sulyap, nakita niya ang kanyang malamig na kasamahan na nakahubad at nakahiga sa tabi ko. Napapikit si Dr. Wang, puno ng sakit ang mukha. Umupo si Lang Xiao. Mabilis na isinara ang kanyang polo at bumalik ang malamig niyang ekspresyon. Pinigilan ko ang tawa at tinanong, ano ang problema? Dr. Wang, nakapikit pa rin siya habang sumagot. May Bentley na may birdeng plaka sa baba. Puno ng bulaklak. Mukhang hinintay ka. Dr. Su, inayos ko ang sarili, binuksan ang bintana at tiningnan. Totoo nga. Si Lukjaw yon, kamakailan. Parang asong nawalan ng amo. Hinintay niya ako kahit saan. Nagrehistro pa siya para magpatingin para lang makita ako. Narinig ko na ang lahat ng kanyang paghingi ng tawad na puno ng luha at ang tanging payo ko ay magpatingin siya sa psychiatry. Pero hindi pa rin siya sumuko. Ngayon, nakatayo siya sa baba. Sa likod niya ay isang dagat ng mga bulaklak na makulay. Nang makita niya ako sa bintana, nagsimula siyang umiyak at magmalaki ng kanyang nararamdaman. Noong gabing iyon, masyado akong nakainom. Pagkagising ko, natanto ko ang malaking pagkakamali ko. Bawat segundo, bawat minuto, nagsisisi ako. Pagkatapos pakikalmahan,
Natanto ko na yon ay pagiging makulit lang dahil hindi ko nakuha. Pero nang makuha ko na, naintindihan ko na ikaw, Suthang, ang pinakamamahal ko mula pa noon. Pwede mo ba akong patawarin? Pwede mo ba akong bigyan ng isa pang pagkakataon na ligawan ka ulit? Tulad ng dati, puno ng init ang kanyang mga mata habang nakatitig sa akin. Dati, nagtataka ako kung paano kaya itsura ni Luke Jiao noong kabataan niya nang naglagay siya ng dagat ng bulaklak sa baba ng bahay para kay Yulok. Sigurado akong noon, puno siya ng ningning, init, at ang kaba ng unang pag-ibig, hindi ang pagdurusa at pagsisisi na ngayon. Hindi pwedeng gusto ng tao ang lahat. Lumingon ako kay Dr. Wang, hinintay niya ako, pero malinaw na nanggugulo lang siya. Tawagan mo ang mga gwardya para alisin siya agad. Huwag hayaang i-unfold niya ang banner at makuna ng litrato para sa internet. Nagsusulong ang lungsod ng sibilisadong urban culture. Natakot si Dr. Wang at agad tumakbo para tawagan ang mga gwardya. Hindi pa man naibubuka ni Luke Jiao ang banner, hinawakan na siya ng mga gwardyang may dalang pamalo at idinapa siya sa lupa. Sinubukan niyang tumingin sa bintana para humingi ng tulong pero nakita niya si Lang Xiao sa tabi ko. Namula ang kanyang mga mata sa galit to, bumulong ng mga hindi malinaw na sumpa. Magaling ka? Nagtago ka ng ganyang katagal para agawin ang girlfriend ko. Lang Xiao, bumaba ka rito? Kung lalaki ka, bumaba ka. Umiiyak at sumisigaw si Luke Jiao. Parang may gulo sa ospital. Sumigaw si Dr. Wang. Takpan mo ang bibig niya. Huwag hayaang magkagulo pa. Mabilis na nilagyan ng medical tape ang bibig ni Luke Jiao at dinala siya sa guard room. Humanga ako ng malalim. Isinara ang bintana at lumingon. Nakita ko na muling binuksan ni Lang Xiao ang kanyang polo. Mukhang nagsisisi at bahagyang nahihiya. Sinabi niya, hindi pa natin natapos kanina. Hinawakan niya ang kamay ko at inilagay sa kanyang dibdib. Dr. Su, tingnan mo. Hindi ba magulo ang tibok ng puso ko? Pagkatapos ng insidente sa ospital, nagpasya akong panatilihin ang distansya mula sa anumang drama. Ang mga araw na ginugol ko sa bahay nilang Yue ay naging mas magaan. Bagamat hindi ko maipaliwanag ang kakaibang pakiramdam tuwing kasama ko si Lang Xiao. May kakaiba sa paraan ng pagtingin niya sa akin, malamig sa labas, pero parang may init na nakatago sa kanyang mga mata. Si Lang Yue, tulad ng dati, ay walang tigil sa pagbibiro tungkol sa pagpapakasal sa kanyang pamilya. Pero sa likod ng kanyang mga biro, napansin ko ang kanyang tunay na pag-aalala para sa akin. Isang umaga, habang naghahanda kami ni Lang Xiao para pumasok sa ospital, biglang sumulpot si Lang Yue sa hapagkainan na may malaking ngiti. Stang, may plano ako para sa'yo ngayong weekend. Sabi niya, halos tumatalon sa excitement. Pupunta tayo sa beach house natin. Walang Luke Jiao, walang Yulok, walang drama, puro relaxation lang. Kasama ang pinakamagandang tanawin at pagkain. Tiningnan ko si Lang Xiao, natahimik na kumakain ng toast. Pero halata ang bahagyang paggalaw ng kanyang kilay. Huwag kang mag-alala, kuya, sabi ni Lang Yue na parang nabasa ang isip niya. Kasama ka rin, syempre, pero ikaw ang magluluto, ha? Ayaw ko na ng luto ni Tita Wang. Parang gusto ko nang mag-diet dahil sa mga pagkain niya. Magluluto ako. Kalmadong sagot ni Lang Xiao, pero may bahid ng sarkasmo sa kanyang boses. Pero kung hindi mo gusto ang luto ko, pwede kang mag-order ng takeout. Sa beach house, wala namang signal. Kaya good luck. Napangiti ako sa kanilang bangayan. Kahit kailan, ang magkapatid na ito ay parang asot pusa. Pero alam ko na pareho silang may mabuting puso. Nang dumating ang weekend, nagtungo kami sa beach house. Ang lugar ay parang mula sa isang postcard puting buhangin, malinaw na dagat, at isang malaking bahay na may malalaking bintana na tanaw ang karagatan. Si Lang Yue ay agad na nagpalit ng swimsuit at tumakbo sa dalampasigan, sumisigaw na parang bata. Sutang, alika, mag-swimming tayo? Hayaan mo si kuya magluto. Tamad yan sa tubig. Sumulyap ako kay Lang Xiao na nag-aayos ng mga gamit sa kusina. Sige na, sumama ka sa kanya. Sabi niya, hindi tumitingin sa akin. Huwag kang mag-alala. Hindi ko susunugin ang bahay. May kakaibang lambing sa boses niya, bagamat sinusubukan niyang itago ito sa kanyang karaniwang malamig na tono. Habang naglalakad kami ni Lang Yue sa dalampasigan,
Nagkwento siya tungkol sa kanilang pamilya. Alam mo, Suthang, si kuya talaga. Parang iceberg. Sa labas, malamig na malamig. Pero sa loob, mainit na mainit. Nung bata kami, siya ang laging sumasalo sa akin kapag nagkakamali ako. Pero hindi siya magaling magpakita ng feelings. Kaya minsan, iniisip ko, baka kailangan niya ng isang taong tulad mo malambot. Mapagpasensya, pero matapang din. Napatigil ako sa paglalakad. Lang Yue, huwag mo akong iset up sa kuya mo. Alam mo naman ang nangyari kay Luk Jiao. Ayaw ko muna ng ganong komplikasyon. Ngumiti si Lang Yue, pero may kakaibang lalim sa kanyang mga mata. Sutang, hindi ko sinasabi na magpakasal ka agad. Pero alam mo, may mga tao na hindi mo inaasahang magiging mahalaga sa'yo. Hayaan mo lang ang oras. Bago pa ako makasagot, biglang sumigaw siya. Tara, magpicture tayo? Kinuha niya ang kanyang cellphone at nag-selfie kami sa harap ng dagat. Ang mga ngiti naming parehong malawak kahit na may kirot pa rin sa puso ko. Sa hapunan, nagulat ako sa handa ni Lang Xiao. Hindi lang ito basta pagkain, may grilled seafood, fresh salad, at kahit dessert na homemade mango sorbet. Dr. Lang, kailan mo pa natutong magluto ng ganito? Tanong ko, habang hinintay ang kanyang ulam. Tumawa si Lang Yue. Natuto yan dahil natakot siyang mapalitan ni Tita Wang, pero seryoso. Suthang, kapag nagluto si kuya, ibig sabihin, may pake siya sa mga kakain. Tiningnan ko si Lang Xiao na nagpapanggap na abala sa paghiwa ng prutas, pero halata ang pamumula ng kanyang tainga. Sa gabing yon, habang nakaupo kami sa veranda, pinapanood ang mga bituin. Biglang nagsalita si Lang Xiao. Sutang, alam ko na marami kang pinagdaanan kamakailan. Pero kung kailangan mo ng kausap o kahit na tahimik lang na kasama, nandito ako. Hindi ko inaasahan ang mga salitang yun mula sa kanya. Sa unang pagkakataon, parang bumaba ang pader na palagi niyang itinayo sa paligid niya. Ngumiti ako, bahagyang nahihiya. Salamat, Dr. Lang, pero huwag kang mag-alala. Kaya ko na to. At saka, hindi ba ikaw ang nagyabang na malamig ka? Bakit biglang naging mabait? Tumawa siya, isang tunay na tawa. Hindi ang karaniwang ngisi niya. Baka natututo na rin ako, sabi niya, bago tumingin sa dagat. Ang katahimikan sa pagitan naming dalawa ay hindi awkward, kundi komportable, parang natural na bahagi ng gabi. Kinabukasan, habang naghahanda kaming umuwi, nakatanggap ako ng mensahe mula sa isang hindi pamilyar na numero. Sutang, kailangan natin mag-usap. Hindi ko kayang mawala ka. Alam ko agad na si Luk Jiao yon. Marahil gamit ang bagong numero dahil na-block ko na ang dati niya. Hindi ko siya sinagot, pero ang mensahe ay nagdulot ng bahagyang kirot sa puso ko. Napansin ni Lang Xiao ang pagbabago sa ekspresyon ko. May problema ba? Tanong niya. Ang boses ay kalmado, pero may bahid ng pag-aalala. Ipinakita ko sa kanya ang mensahe. Tinitigan niya ito sandali, bago sinabi, kung gusto mo, ako ang makikipag-usap sa kanya. Pero sa tingin ko, mas mabuti kung ikaw ang magdesisyon kung paano mo gustong tapusin ito. Naisip ko ang lahat ng 3 taon kay Luk Jiao, ang sakit ng kanyang pagtataksil at ang bagong simula na unti-unting nabubuo sa piling ng mga kaibigan, Elon Musk, at mga bagong kaibigan na pagdesisyonan kong hindi ko siya kakausapin. Hindi dahil sa galit, kundi dahil gusto kong iwanan ng nakaraan sa lugar nito sa nakaraan. Hayaan mo siya, sabi ko kay Lang Xiao. Kung magpapakita pa siya, ipapakulong ko siya. Nagulat siya sa sagot ko, pero ngumiti lang siya. Maganda. Yan ang tamang sagot. Sa daan pabalik sa lungsod, tahimik si Lang Xiao, pero ramdam ko ang kanyang suporta. Si Lang Yue naman ay walang tigil sa pagkukuwento tungkol sa mga plano niya para sa susunod na bakasyon. Sutang nga, next time, sa Europe tayo. Ipapakita ko sa iyo ang tunay na saya. Tumawa ako, pero sa loob-loob ko, iniisip ko ang sinabi ni Lang Xiao. Ako ang magdedesisyon. At sa kauna-unahang pagkakataon, pakiramdam ko, handa na akong gawin iyon. Habang bumabiyahe kami, nag-post si Lang Xiao sa kanyang social circle. Isang weekend na walang drama. Pero bakit pakiramdam ko? May hinintay pa rin ang susunod na eksena. May larawan ng dalampasigan at sa sulok, kita ang likod ko habang nakatingin sa dagat. Napangiti ako. Sa likod ng kanyang malamig na fasad,
May isang lang siyao na unti-unting nagpapakita ng kanyang tunay na kulay. At sa unang pagkakataon, naramdaman ko na hindi ko kailangang magmadali para malaman kung ano ang susunod na mangyayari.